Okay, read the direction, ate. Write the sentence, box the subject, and circle the predicate. Yes, number 1. Anna helps her brother. Oh, Anna helps her brother. May S ka doon? Nilagyan mo ng S? Okay. Oh, Anna helps her brother. Oh, what is the subject there, Isabella? Oh, yung subject, yun yung pinag-uusapan. Diba? Yung sinabi natin. Oh, dito muna. Oh, sino yung pinag-uusapan doon? Anna. Si Anna. Yun yung subject natin, ate. Oh, bilugan mo si Anna. Ano naman yung ginagawa ni Anna? Ano yung sinasabi tungkol kay Anna? Help. Oh, yun. Helps. Underline mo. Pero kapag sinabi ni teacher mo na buo, complete predicate, ito yon, buo. Pero yung sinabi ni teacher mo kasi simple predicate lang. Kaya pwede na yan. Number 2. She sings beautifully. Oh, she sings beautifully. Oh, sino yung pinag-uusapan dyan? She. Very good. Oh, yung babae. Bakit? Ano yung sinasabi tungkol sa babae? Oh, sings beautifully. Oh, pwede yung sing lang ang ikon natin, ate. Oh, 'di ba? Ang pinag-uusapan, yung babae, ano yung sinasabi tungkol kay babae? Sings beautifully. Oh, pero simple predicate kaya sing, okay na 'yon, or sings. Oh, number 3. Dogs bark at the stranger. Oh, dogs bark at the stranger. Ano yung pinag-uusapan diyan, Isabella? Oh, yung pinag-uusapan, sino yung yung dog. Oh, ano yung sinasabi tungkol sa dog? Bark. Barks. Very good. I-underline mo. Ang number na tayo, ate? Number 4. Maria washes the dishes. Oh, Maria washes. Yun yung subject. Oh, ano yung sinasabi tungkol kay Maria? Washes. So, yun yung predicate. And then, lastly, we have... The frog sits on the log. Oh, the frog sits on the log. Ano ibig sabihin nun? Oh, the frog. Kasi yun yung pinag-uusapan. Oh, okay lang yun. Nakasali. Pero, frog na lang. And then, ano yung sinasabi tungkol kay frog? Tama. Naintindihan mo, ate? Sure ka, ha?